Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang paharap sa nokturya o madalas na pag-ihi sa gabi sa mga matatanda. Alam niyo ba na halos 7 sa 10 matatanda na higit sa 60 taong gulang ay nagigising ng hindi bababa sa 2 beses bawat gabi para lang umihi? Sa simula ay maaring pakiramdam nito ay normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo ay unti-unting naubos ng masirang gabi ang iyong lakas, humihina ang iyong memorya at pinapataas pa ang panganib ng pagkahulog kapag naglalakad ng tulog sa dilim. Maraming matatanda sa Amerika at India ang nakakaranas ng parehong tahimik na pagkabigo, nakahiga sa kama na pagod, ngunit napipilitang bumangon ng paulit-ulit. Ngunit ito ang nakakagulat na bahagi. Sa karamihan ng mga kaso, hindi ang pantok ang tunay na problema. Ang katawan ay simpleng nagre-react sa maliliit na gawi na maring dahan-dahang itama. At sa video ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ang isang karaniwang halaman na iniinom bago matulog ay maaring magpakalma sa inyong sistema at hayaan kayong matulog ng buong gabi nang walang abala. Ito ay simple, natural at ligtas. At kapaalam niyo na kung paano ito gamitin, ang inyong mga gabi ay maaring bumalik sa kapayapaan. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa inyo. Saan kayo nanonood ng video na ito at anong oras na ngayon? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Hindi ako makapaghintay na makita ang inyong sagot. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, pindutin ang subscribe button. Kung hindi, i-like lang ito. Malaking tulong ito para lumago ang channel na ito. Kaya manatili kayo sa akin dahil ang solusyon na hinahanap niyo ay maaring isang maingat na hakbang lang ang layo. Bakit nangyayari ang pag-ihi sa gabi? Habang lumilipas ang mga taon, ang katawan ay nagkakaroon ng banayad na pagbabago na madalas hindi napapansin hanggang sa simulan nitong abalahin ang pagtulog. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang patuloy na pagbabangang hormona na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay tumutulong sa mga bato na pabagalin ang produksyon na ihi sa gabi na nagpapahintulot sa atin na magpahinga ng walang abala. Kapag bumaba ang antas ng vasopressin, patuloy na nagsasala ang mga bato na parang araw, gumagawa ng mas maraming ihi kahit na sinusubukan matulog ng katawan. Para sa maraming matatanda, nangangahulugan ito na mabilis na napupuno ang pantok at napipilitang pumunta sa banyo sa ika-1 o ika-2 umaga. Ang pagbabago ay hindi isang sakit, ngunit nagdudulot ito ng chain reaction na nagpapalit ng mapayapang gabi sa mga gabing walang pahinga. Kasabay nito, ang pantok mismo ay nagiging hindi gaanong mapagparaya. Sa mas bata pang edad, kaya nitong humawa ng 12 hanggang 16 ounces ng likido bago magbigay ng senyales ng pagkaapurahan. Pagkatapos ng 10, gayunpaman, ang maugat sa panto ay maring magbigay nga alarma na mayroon lamang samos, halos kasing laki lang ang maliit na tasang kapa. Ang resulta ay isang malakas na pagimo na gumising kahit may maliit lang na ihisalop. Madalas ipinapalagay NGMA nakatatanda sa Estados Unidos at India na ito ay simpleng pagtanda. Ngunit ito ay talagang ang MA ugat na nagiging mas sensitibo, hindi ang pantok na nasisira. Ang pangaraw-araw na gabi ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Ang isang huling tasa na chamomile tea sa Amerika o isang nakakapagpakalmang hingerchay sa India ay maaaring nakakahan sa pakiramdam. Ngunit ang mainuming ito ay nagdaragdag ng likido sa pantok bago matulog. Ang mainit na gatas o isang mangkok ng sabaw ay ganon din. Kahit na tama ang kabuwang pag-inom ng tubig, ang oras ng pag-inom ng likidong iyon ay maaring tahimik na sirain ang pagkakataon ng isang buong gabi ng pahinga.
Ang makondisyon sa kalusugan na karaniwan sa huling bahaging buhay ay nagdaragdag ng isa pang layer ng kahirapan. Ang diabetes ay madalas na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Ang mataas na presyon ng dugo ay madalas na ginagamot ng diuretics at ang magamot sa puso ay maaari ring magtulak sa mga bato na maglabas ng mas maraming likido. Ang mahamon na ito ay hindi personal na pagkabigo. Ang ito ay bahagi lamang ng pamamahala ng kalusugan habang tayo ay tumatanda. Ngunit nangangahulugan ito na ang katawan ay nangangailangan ng labis na atensyon at maingat na gawain upang maprotektahan ang pagtulog sa gabi. Ang nakapagpapatibay na katotohanan ay ito. Kapag naintindihan mo ang masanhi na ito, maaari mong simulan ang pagkuha ng kontrol sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagbabago at pakikinig ng mabuti sa sinasabi ng iyong katawan. Posibleng bawasan ang pagpunta sa banyo sa gabi at gumising ng may mas mataas na enerhiya, kalinawan at kapayapaan. Mga benepisyo ng tuloy-tuloy na pagtulog. Kapag nakakatulog ng malalim ang mga matatanda sa buong gabi, nagkakaroon ng pagkakataon ang utak na makumpuni ng sarili sa makapangyarihang paraan. Sa panahon ng walang patit na pagtulog, nililinis ng utak ang waste proteins, mas epektibong nag-imbak ng mga alaala at pinapalakas ang makoneksyon na tumutulong sa iyong alalahanin ang mapangalan, mukha at direksyon. Madalas ipinapaliwanag ng mga doktor sa Estados Unidos ito bilang housekeeping for the brain at kapag ito ay nagambala ng madalas na pagpunta sa banyo, ang proseso ang paglilinis na iyon ay naputol. Sa paglipas ng panahon, ang mahinang pagtulog ay maaring magpataas ng panganib ng pagkawala ng memorya at maging Alzheimer's disease, habang ang tuloy-tuloy na pagtulog ay nagbibigay ng natural na kalasak laban sa pagina. Ang mga benepisyo ay lumalampas pa sa memorya. Ang malalim at tuloy-tuloy na pagtulog ay nagpapahintulot sa katawan na maglabas ng growth hormone na nakukumpuni ng tissue, nagpapanatiling ang kalamnan at nagpapalakas ng mabuto. Kasabay nito, ang immune system ay nagiging mas aktibo, gumagawang maselula na lumalaban sa impeksyon at nagpapababang pamamaga. Madalas napapansin ng matatanda na nakakatulog ng maayos na mas mabilis silang gumagaling mula sa sipon at hindi gaanong nakakaramdam ng paninigas ng kasukasuan sa umaga. Ang isang mahusay na pagtulog sa gabi ay hindi lamang pahinga. Ito ang pinaka-epektibong anyo ng panggamot ng katawan gabi-gabi. Kaligtasan ay isa pang nakatagong benepisyong walang patit na pahinga. Maraming pagkahulog sa mga matatanda ay nangyayari sa gabi habang papunta sa banyo kapag malabo ang paningin at mahina ang balanse. Ang isang baling balakang o isang biglaang pinsala ay maring mabilis na mawala ang kalayaan at kumpiyansa. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pangangailangan na bumangon sa kama sa gabi, binababang tuloy-tuloy na pagtulog ang panganib na ito at tumutulong na protektahan ang lakas ng mga buto at kasukasuan. Isipin ang ginhawa ng pagising sa umaga ng walang alaalang pagkadapa na kalahating tulo sa madilim na pasilyo. Panghuli, ang emosyonal na epekto ng tuloy-tuloy na pagtulog ay malalim. Kung walang paulit-ulit na pagising, pinapanatiling ang utak ang mga siklo na nagre-regulatang mood na nag-iwan sa iyo na mas kalmado at mas matatag sa araw. Madalas ipinapaulat ng mga matatanda na nakakamit ng tuloy-tuloy na pagtulog na nakakaramdam silang mas pag-asa, mas mababa ang pagkabalisa at mas kasama sa pamilya at mga kaibigan. Sa halip na simulan ang bawat araw na pagod na, pinabati nila ang umaga ng mas magaan ang loob at mas malinaw ang pagtuon. Ang nakapagpapatibay na katotohanan ay ito. Sa pamamagitan nga pagtugon sa mga sanhi nga pag-ihi sa gabi at pagprotekta sa iyong pahinga, binibigyan mo ang isip at katawan nga kondisyon na kailangan nila upang umunlad.
Ang tuloy-tuloy na pagtulog ay hindi isang luho na nakalaan para sa mga kabataan. Ito ay isang regalo na magagamit pa rin sa iyo, isang maliit na pagbabago sa bawat pagkakataon. Ipinapakilala ang milagrong halamang gamot. Sa maraming halaman na lumalabas sa mga kusina ng Amerika at sa mga pamilihan ng India, ang parsley at buto nga coriander ay namumukod tangi sa kanilang tahimik na kapangyarihang magpagaling. Maring makilala mo ang parsley bilang palamuti sa iyong plato ngang hapunan o ang butong coriander bilang pampalasa sa iyong curry. Ngunit lampas sa kanilang lasa, naglalaman sila ngang banayad na suporta para sa pantok at bato. Para sa maraming matatanda na nakikibaka sa pag-ihi sa gabi, ang mga halamang ito ay ginamit sa loob ng maraming henerasyon bilang natural na tulong na nagbibigay, ginhawa ng walang side effects ng matatapang na gamot. Ang kagandahan ay simple, abot kaya, at bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang kasaysayan nga halamang ito ay sumasalaw sa mga kultura at siglo. Sa India, matagal nang inire-rekomenda ng Ayurveda ang buto ng coriander na pinakuluan sa mainit na tubig upang palamigin ang katawan, pagaanin ang pamamaga, at balansehin ang kalusugan ng ihi. Sa malilit na nayon, pinagahanda pa rin ng mga matatanda ang inuming ito bago matulog na nagtitiwala sa mga tradisyon na ipinasa mula sa kanilang maninuno. Samantala, sa Estados Unidos, ang parsley tea ay lumalabas sa mga folk remedies na madalas ibinahagi NG mga lola na naniniwala na kaya nitong linisin ang mga bato at pakalmain ang panuno. Bagaman hiwalay nga mga karagatan, parehong natuklasan ng dalawang kultura ang parehong katotohanan na nabigay ngang banayad na sagot ang kalikasan bago pa man ang modernong medisina. Tumutulong ang modernong agam na ipaliwanag ang mga obserbasyon ng mga tradisyon na ito. Parehong naglalaman ang parsley at coriander nga mga compound na kumikilos bilang mild diuretic sa araw na tumutulong sa mga bato na maglabas ng labis na likido sa tamang oras. Kapag iniinom ng mas maaga sa gabi, pinapakalma nila ang pantok, binabawasan ang pamamagang lining nito, at nagpo-promote ng mas balanseng pagana ngang bato sa buong gabi. Nangangahulugan itong mas kaunting false alarms, mas kaunting apurahang pagpunta sa banyo sa ika-2 ng umaga, at mas malaking pagkakataon na matulog hanggang madaling araw. Inilalarawan itong nga doktor bilang pagsuporta sa ritmo nga katawan sa halip na pilitin ito na nagpapahintulot sa mga natural na proseso na magkaisa. Upang makita kung paano ito gumagana sa totoong buhay, isipin ang dalawang matatanda sa magkaibang kontinente. Sa Mumbai, isang 70 taong gulang na lalaki na nangangalang Rajesh ang nagigising ng 3 beses bawat gabi, pagod na pagod sa umaga. Nagmungkahi ang isang kapitbahay ngan coriander city na inihanda ng bahagya bago maghapunan. Sa loob ng isang linggo, napansin niya na isa na lang siyang beses na nagigising at sa ikalawang linggo, minsan ay nakakatulog siya hanggang pagsikat ng araw. Sa kabilang karagatan sa Ohio, isang 68 taong gulang na babae na nangangalang Linda ang sumubo ngang parsley tea matapos itong basahin sa isang senior health magazine. Nakaramdam siyang hiya dahil sa kanyang madalas na pagpunta sa banyo, lalo na kapag nanunuluyan sa pamilya. Pagkatapos ngang 7 gabi ngang maliit na gawin na ito, sa wakas ay nakatulog siya ngang 6 na tuloy-tuloy na oras. Gumaan ang kanyang kalooban at sinabi niya na pakiramdam niya ay siya ulit. Ang mahalagang mensahe ay ito. Ang mahalaman tulad ng parsley at coriander ay hindi milagrong gamot at hindi kapalit ng medikal na payo. Ang nga ito ay banayad na suporta, maliliit na katulong mula sa kalikasan na pinakamabisa kapag isinama sa malusok na gawi at mahusay na mga routine. Para sa mga matatanda, nabibigay sila ang ginhawa at kontrol sa isang yuktong buhay na madalas ay hindi mahulaan.
At sa bawat tasa ng mainit na herbal tea, mayroong hindi lamang pagkakataon para sa mas mahusay na pagtulog, kundi pati na rin isang tahimik na paalala na ang katawan ay maari pa ring gumaling kapag binigyan ng tamang pangangalaga. Paano gamitin ang halamang gamot bago matulog? Ang paghahanda ang halamang gamot sa tamang paraan ang nagbibigay ang malaking pagkakaiba at ang proseso ay sapat na simple upang maging isang banayad na ritual sa gabi. Kung gumagamit kang parsley, kumuhang halos 1 kutsaritang sariwang dahon o 1 kutsaritang tuyong dahon, banlawan ng bahagya, at ilagay sa isang tasa. Kung gumagamit kang butongang coriander, sukatin ang 1 kutsarita, durugin ng bahagya gamit ang likod ng kutsara at ihulog sa isang tasa ang mainit na tubig. Buhusan ng kumukulong tubig ang halaman, takpan, at hayaan itong magbabad sa loob ng halos 10 minuto. Pinahihintulutan nito ang natural na mga langis at compound na unti-unting lumabas, na lumilikha ng isang mild tea na nakaka-relax ngunit hindi nakakapuno. Kapag handa na, salain ang likido, hayaan itong lumamig hanggang sa komportableng mainit at higupin ng dahan-dahan, halos parang inihahanda mo ang isip at katawan para sa pahinga. Ang timing ay pantay na mahalaga. Maraming matatanda sa Amerika at India ang nagkakamali sa pag-inom ng herbal tea bago matulog sa paniniwalang agad itong gagana. Ngunit kapag ininom ng masyadong huli, kahit ang banayad na halaman ay nagdaragdag ng likido sa pantok at maaring makagambala sa pagtulog. Ang pinakamainam na oras ay humigit kumulang 60 hanggang 90 minuto bago matulog na nagbibigay sa katawan ng sapat na espasyo upang masipsip ang benepisyo ng hindi nabibigatan ang pantok. Isipin ito tulad ng pagdidilim nga ilaw bago matulog. Gusto mong dahan-dahang mag-relax ang iyong sistema, hindi mabiglang-biglang pagdaming likido. Ang pagtatata nga ritmo na ito tuwing gabi ay nagsasabi sa katawan na oras na para magpahinga, na tumutulong sa iyong makatulog ng mas mapayapa at manatiling tulog ng mas matagal. Bukod sa tsaa mismo, ang paglikha ng isang supportive na kapaligiran ay maaring magpalakas pang ang epekto. Madalas inirekomenda ng madoktor ang pagtulog sa kaliwang bahagi na nagpapagaan ng presyon sa mabato at nagpapabuting ang panunaw na nagpapahintulot sa pantok na manatiling mas kalmado. Panatilihing malami ang silid tulugan, humigit kumulang 15 hanggang 18 degra F dahil binabawasan ng mas malami na hangin ang pagpapawis at pinipigilan ang pagkauhaw sa gabi. Magsuot ng magaan at breathable na damit na cotton sa halip na mabibigat na tela na nagpapainit at nagdudulot ng discomfort. Ang mamaliliit na pagpipilian na ito ay gumagana kasama ng halaman halos tulad ng isang koponan. Bawat hakbang ay nagdaradag sa pakiramdam ng kapayapaan at ginhawa na kailangan ng katawan upang makapagpahinga. Gayunpaman, kinakailangan ang isang paalala. Ang pag-inom ng masyadong maraming herbal tea ay maaring bumaliktad, pinupuno ang pantok ng labis na likido at sinisira ang pagunlad na inaasahan mong makamit. Isang maliit na tasa ay sapat na, 12 oz sa pinakamataas. At habang ang parsley o coriander ay maaring makatulong, hindi ito nilayon na palitan ang iniresetang gamot o medikal na payo. Kung umiinom kang diuretics, pills para sa presyon ng dugo o gamot sa diabetes, laging makipag-usap sa iyong doktor bago gumawa ng bagong gawi. Ang halaman ay dapat makita bilang isang banayad na suporta, hindi isang cure-all. Isipin ito bilang isang kaibigan na nakatayo sa tabi mo, hindi bilang kapalit ng gabay ng iyong doktor. Para sa maraming matatanda, ang paggawa ng tsaa sa ganitong paraan ay naging higit pa sa isang routine sa kalusugan. Ito ay isang sandalingang kapayapaan sa pagtatapos ng mahabang araw. Ang mainit na tasa sa iyong makamay, ang tahimik na pahinga habang humihigop ka,
at ang ginhawangang pagkaalam na tinutulungan mo ang iyong katawan na maghanda para sa pagtulog ay maring magdulot ng kapayapaan sa isip at puso. At sa maliit na hakbang na ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pinakamahusay na pagkakataon na gumising na sariwa, malakas, at handa na batiin ang umaga ng may kumpiyansa. Mga karaniwang pagkakamali na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Isa sa mga unang pagkakamali na ginagawa ng maraming matatanda ay ang pagbabawas ng pag-inom ng tubig sa araw sa paniniwalang babawasan nito ang pagpunta sa banyo sa gabi. Sa simula, tila lohikal. Mas kaunting tubig na pumapasok, mas kaunting tubig na lumalabas. Ngunit sa katotohanan, nararamdaman ng katawan ang dehydration at mas pinipilit ng gabato ang sarili mamaya upang maibalik ang balanse. Madalas itong nagtutulot na mas maraming produksyon ng ihi sa gabi, hindi mas kaunti. Maraming matatanda ang naglalarawan ng paghigop lamang ng ilang onsa sa umaga pagkatapos ay biglang nakakaramdam ng matinding uhaw sa gabi na nagtutula sa kanila na uminom pa bago matulog. Ang mas mahusay na paraan ay tuloy-tuloy na hydration sa buong araw, lalo na sa pagitan ng almusal at kalagitnaan ng hapon habang dahan-dahang binabawasan habang papalapit ang gabi. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom nga inumin ng masyadong huli sa gabi kahit na ang mga nakaka-relax. Ang isang tasa ang tsaa, isang baso ngang mainit na gatas, o isang mangkok nga soup ay maring magdagdang likido na dapat iproseso ng pantok habang sinusubukan mong matulog. Halimbawa, maraming matatanda sa Amerika ang nakakaramdam ng ginhawa sa chamomile tea sa 9:00. Habang ang mga matatanda sa India ay nag-enjoy ng ginger chai sa parehong oras. Parehong nagbibigay ng relaxation ang mga gawi na ito ngunit tahimik na pinupuno ang panto sa maling oras. Ang mas matalinong pagpipilian ay ilipat ang mga inuming ito ng mas maaga marahil sa magang gabi at bigyan ng oras ang katawan upang mag-adjust bago matulog. Ang ugalingang pagpunta sa banyo just in case bago matulog ay lumilikha din nga mga problema kahit na pakiramdam ito ay responsible. Sa pamamagitan ng pag-ubos ng pantok kapag hindi pa talaga ito puno, ang mga ugat ay nagsisimulang magpadala ng mas senyales ng mas maaga kaysa sa kinakailangan. Sa paglipas ng panahon, ang pantok ay nasasanay na makaramdam ng puno sa mas maliliit na dami, minsan kalahati lang isang tasa ang ihi, nangangahulugan ito na gumigising ka sa gabi para sa mga pagimo na noon ay hindi pinapansin. Inirekomenda ang mga doktor ang pagtitiwala sa natural na pagimo, pumunta kapag tunay kang nakakaramdam ng puno, hindi kapag ikaw ay nagpapalagay. Ang muling pagsasanay ng pantok sa ganitong paraan ay madalas na nakakatulong na bawasan ang mga maling senyales. Ang pagkain sa gabi ay maaari ring tahimik na maambag, lalo na kapag masyadong maalat. Ang hapunan na mayaman sa atsara, maalat na sabaw o sobrang napapanahong pagkain ay nagpapataas ng pagkauhaw na nagtutula sa iyo na uminom ng mas maraming tubig bago matulog. Ang dagdag na likido kasama ang pagtanda nga bato at isang sensitibong pantok ay halos tiyak na nagdudulot ng pag-ihi sa gabi. Ang isang simpleng pagbabago tulad ng pagbabawas ng asin sa hapunan at paglilipat ng mas mabibigat na pagkain sa tanghali ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Madalas ibinabahagi ng mga matatanda sa US at India ang mga kwento ng pagpapahinga ng mas mahusay kapag binawasan nila ang asin at iniwasan ang pagkauhaw sa gabi. Ang nakapagpapatibay na mensahe ay wala sa mga pagkakamali na ito ang permanente. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito at paggawa ng banayad na pagbabago, maaari mong muling makuha ang pakiramdam ng kontrol. Ang balanseng hydration, mas magang pag-inom sa gabi, pagtitiwala sa mga senyales ng iyong katawan, at mas magaan na hapunan ay maring makatulong na protektahan ang iyong pagtulog.
Ang pag-ihi sa gabi ay maaring nakakabigla, ngunit sa tamang mga hakbang, maaari kang gumising bawat umaga na sariwa, mas malakas, at mas puno ng pag-asa. Mga pagkain at gawin na sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog. Isa sa pinakasimpleng paraan upang pakalmahin ang pantok ay sa pamamagitan ng pagpili ng mapagkain na tumutulong sa mga kalamnan na mag-relax. Natural. Ang manutriyan tulad ng magnesium at potassium ay may mahalagang papel sa pagpapakalma nga contraction kang pantok at pagsuporta sa balanseng bato. Ang saging, butong kalabasa, at madilim na berdeng gulay tulad ng spinach o kale ay mahusay na mapagkukunan at madali itong isama sa pang-araw-araw na pagkain. Maraming matatanda sa Amerika ang nakakatuklas na ang pagdaragdag ng maliit na saging sa almusal o isang dakot ng buto ng kalabasa bilang merienda sa hapon ay nakakabawas ng pangangailangan na umihi sa gabi. Sa India, ang isang light sabzi na may spinach o dahon ng coriander sa tanghalian ay nagbibigay ng katulad na benepisyo. Ang mapakain ito ay hindi gumagana tulad ng gamot, ngunit lumilikha sila ng isang kapaligiran sa katawan na mas kalmado, mas matatag, at mas handa para sa mapayapang gabi. Ang paggalaw sa araw ay nakdudulot din ng nakakagulat na pagkakaiba. Kapag ang mga matatanda ay matagal na nakaupo, madalas na naipon ang likido sa mga binti at bukong-bukong na lumilipat lamang pabalik sa mga bato kapag sila ay humiga. Ang nakatagong pagbabago na ito ay maring magpatas na produksyon na ihi sa gabi na nakakagambala sa pagtulog. Ang banayad na aktibidad tulad ng pang-araw-araw na paglalakad, mabagal na pag-ikot ng bukong-bukong o light chair exercises ay nagpapanatili ng matatag na sirkulasyon at nagbabawas ng pamamaga. Ang isang 20 minutong paglalakad pagkatapos ng tanghalian, maging sa isang tahimik na kapitbahayan ng Amerika o sa isang hardin ng India, ay tumutulong sa katawan na pamahalaan ang mga likido ng mas epektibo. Sa pagdating ng gabi, nagawa ng mga bato ang kanilang trabaho na nag-iwan ng mas tahimik at mas kalmado na gabi. Isa pang kapakipakinabang na pagsasayos ay ang paglilimita ng ilang pagkain at inumin pagkatapos ng paglubok ng araw. Ang caffeine, alcohol at acidic na pagkain tulad ng citrus fruits ay maring makairita sa pantok at magdulot ng mas madalas na pagimok. Maraming matatanda ang nag-enjoy sa kanilang kape o masala chai, ngunit pinakamainam na inumin ang maga ito bago ang maagang hapon. Pagkatapos nga, 6 gabi, matalino na lumipat sa tubig sa maliliit na higop o herbal teas na hindi nakakagambala sa pantog. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga oras ng gabi, pinahihintulutan mo ang iyong katawan na dahan-dahang lumipat sa pahinga nang walang kinakailangang pagpapasigla o dagda na dami ng likido. Panghuli, huwag kailanman maliitin ang halaga ng mga nakakapagpapakalma na routine. Ang malalim na paghinga, malambot na musika, o ilang minutong tahimik na pagbabasa ay maring magpababang stress hormones at maghanda sa katawan para sa pagtulog. Madalas na nadadala ang mga matatanda ng nakatagong paalala tungkol sa kalusugan, pamilya o pagiging pabigat. At ang mga kaisipang ito ay maaring magpanatili sa nervous system na restless. Ang isang maikling ehersisyo sa paghinga tulad ng dahan-dahang paglanghap sa ilong at dahan-dahang pagbuga sa bibig ay nagsesenyas ng kaligtasan sa katawan. Ang ilang matatanda ay nag-enjoy sa pakikinig sa light instrumental music habang ang iba ay mas gusto ang mapanalangin sa gabi o banayad na pag-unat. Ang mga gawin na ito ay nagpapadala ng mensahe ng payapaan na nagpapagaan ng isip at katawan sa isang estado kung saan possible ang tuloy-tuloy na pagtulog. Ang mapagpalang katotohanan ay maliliit na hakbang ay nagdaragdag. Sa pamamagitan nga suportang pagkain, pang-araw-araw na paggalaw, maingat na limitasyon, at nakakapagpakalma na ritual. Ang pahinga sa gabi ay hindi lamang possible kundi lubhang nakakapagbago. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga gawin na ito,
Maari mong bawasan ang pag-ihi sa gabi, protektahan ang iyong kalayaan, at gumising bawat umaga na may lakas at kalinawan. Sa Ohio, isang 72 taong gulang na lalaki na nangangalang Robert ang gumugol ng maataon sa pakikipaglaban sa mga gabing walang tulo dahil sa paulit-ulit na pagpunta sa banyo. Madalas siyang gumigising ng 4 na beses bawat gabi, dahan-dahang humahakbang sa pasilyo sa dilim at bumabalik sa kama na may mabigat na puso. Nag-aalala ang kanyang asawa na siya ay mahuhulog, at si Robert mismo ay nakaramdam ngang hiya na ang isang bagay na kasing natural ngang pag-ihi ay nagsimulang kontrolin ang kanyang buhay. Sa loob ngang mahabang panahon, naniniwala siya na walang magbabago. Pagkatapos isang hapon sa kanyang senior center, isang kaibigan ang namungkahi na subukan ang isang simpleng herbal tea na gawa sa parsley na sinamahan ng maliliit na pagbabago sa kanyang routine sa gabi. Nag-alangan si Robert, ngunit nakpasya siyang subukan. Nagsimula siyang uminom ngang isang mainit na tasa humigit kumulang 90 minuto bago matulog. Binawasan ang kanyang pag-inom ngang asin sa hapunan at tiniyak na maglakad araw-araw pagkatapos ngang tanghalian. Sa loob ngang 2 linggo, kapansin-napansin ang pagbabago sa kanyang gabi. Sa halip na 4 na pagpunta sa banyo, madalas siyang gumigising ng 1 beses lang. Di nagtagal, nakaranas siyang buong gabing walang patit na pahinga. Ang ginhawa na kanyang naramdaman ay higit pa sa pisikal, ito ay emosyonal. Sinabi niya na sa wakas ay gumising siya bawat umaga na may enerhiya, kalinawan, at isang pakiramdam ngang dignidad na inakala niyang nawala na magpakailanman. Sa kabilang pani ngang karagatan sa Chennai, isang 70 taong gulang na babay na nangangalang Lakshmi ang nakbahagi ng katulad na kwento. Nabuhay siya ng maraming taon na may sirang pagtulog, gumigising ng maraming beses upang bisitahin ang banyo. Bawat umaga ay pakiramdam niya ay ubos siya at napansin ng kanyang pamilya na ang kanyang kalooban ay nagiging mas tahimik, mas nag-isa. Natatakot siya na ito ay simpleng katandaan, isang bagay na kailangan niyang tiisin. Isang gabi, naghanda ang kanyang anak na babae ang isang light coriander seed tea at hinimok siyang inumin ito ng mas maaga sa gabi, humigit kumulang 7,0 sa halip na maghintay hanggang matulog. Nagsimula rin si Lakshmi na magsuot ng mas magaan na damit sa gabi at panatilihing bahagyang mas malamig ang kanyang silid-tulugan. Ang resulta ay nagulat sa kanya. Pagkatapos lamang ng 1 linggo, nagawa niyang matulog ng 7 tuloy-tuloy na oras nang walang abala sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Inilarawan niya ang pagising na may malinaw na mga mata at mas magaan ang puso na sinasabi sa kanyang anak na babae, "Pakiramdam ko ay ako ulit." Ang pagbabago ay nagdulot ngang higit pa sa pahinga. Ibinalik nito ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang enerhiya, at ang kanyang kakayahang mag-enjoy ngang oras kasama ang kanyang nga apo. Ang dalawang kwentong ito, isa mula sa Amerika at isa mula sa India, ay nagpapaalala sa atin na ang simpleng pagbabago ay maring magdulot ng malalim na ginhawa. Ang mahalaman tulad ng parsley o coriander ay hindi magic cures. Ngunit kapag pinagsama sa mas malusog na mga gawi, maaari silang magdala ng pinakamahusay na mga resulta para sa nokturya sa mga matatanda. Salamat sa panonood ng aking video. Mangyaring mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin kung ang artikulong ito ay nakatulong sa iyo.